Naglalakad ako pauwi galing opisina. Ikatlong araw ko na ngayon at masasabi kong so far, so good naman ang trabaho ko. Amanda! Napatigil ako sa paglalakad na may tumawag sa akin, kaya lumingon ako sa likod at nakita ko si Letty na palapit sa akin. Bakit? Tanong ko. Si Letty ay kaibigan ko na nakatira sa katabing bahay na inuupahan ko. Tenant din siya. Si Aling Trining, inilalabas daw lahat ng gamit mo. Tumawag sa akin si Jessa. Kapatid ni Letty, tenant din siya. Pinipigilan daw niya si Aling Trining pero ayaw papigil. Nakabayad ka ba sa upa? Tanong ni Letty. Pero hindi na ako nakasagot pa dahil dali-dali akong tumakbo papunta sa bahay na nirerentahan ko. At doon ko nakita si Aling Trining na nilalabas lahat ng gamit ko. Teka lang po! Sigaw ko at mabilis na pumasok sa bahay. Anong teka? Sigaw pabalik ni Aling Trining nang pigilan ko siya. Saglit lang po, Aling Trining. Nagmamakaawa po ako sa inyo. May isang linggo pa ako. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang magsalita muli siya. He! Wala na akong pakialam kung magmakaawa ka. At may isa ka pang linggo. Ang mahalaga makalis ka na dito dahil mamaya darating na papalit sa'yo. Sabi ni Aling Trining bago lumabas na ng bahay. At tuluyan nang bumagsak ang kanina ko pang pinipigilang mga luha. At napaluhod na lang din ako dahil sa mga iniisip ko. Sana ako magpapalipas ng gabi at mga ilang araw. Wala pa naman akong sapat na pera para makapag-down sa isang apartment. At wala na naman akong kapamilya. Ano nang gagawin ko? Amanda! Sigaw ni Letty at mabilis na lumapit sa akin at niyakap na lang ako. Gumanti rin ako ng yakap at bumuhos lalo ang luha ko. Amanda, sa amin ka na lang muna tumuloy. Sabi naman ni Jessa. Jessa, salamat. Hindi ko na naituloy ang dapat kong sasabihin dahil pinutol agad yon ni Aling Trining. Bumalik pala siya. Walang magpapatuloy sa kanya. Kung sino man ang magpatuloy, palalayasin ko rin. Sigaw ni Aling Trining at nag-walk out. Kainis naman talaga si Aling Trining na yan. Wala man lang puso. Bulong ni Letty pero narinig naman nila yon ni Jessa. Hayaan na lang natin siya, Letty at Jessa. Tutuloy muna ako sa murang motel. Sabi ko. Sapat ba yung pera mo? Pang check-in? Sabi ni Letty na nakatingin sa akin ng diretsyo. Umiwas ako ng tingin dahil sa totoo lang, nasa 400 pesos na lang ang pera ko. Di bali na, tanggapin mo tong pera ko. Sabi ni Jessa, kaya napatingin ako sa kanya. Wag na Jessa, di ko pa nga nababayaran ang utang ko sa iyo eh. Nahihiyang sabi ko. Amanda Velasco, tanggapin mo na please. Tulong namin sa iyo to. Sabi ni Letty. Napaluha na lang ako kahit wala na akong kapamilya. May mga kaibigan naman akong handang tumulong sa akin. Inabot ni Jessa ang pera na 1,000 pesos. Saka ngumiti. Pati na rin si Letty nakangiti sa kanya. Salamat sa inyong dalawa. Sabi ko bago niyakap silang dalawa. Pagkarating ko sa motel, agad akong tumungo sa counter para makapag-check-in na. Miss, room for one please. Ma'am, sorry po but we don't have any vacant rooms for tonight. Pagkasabi nun ng babae, otomatikong bumagsak ang aking balikat at pati na rin ang aking mga bitbit. Miss, pwede bang kahit dyan na lang ako sa couch matulog? Wala na kasi akong iba na matutulugan eh. Sabi ko na nangingilid na rin ang mga luha ko. Ma'am, sorry po talaga ha, pero bawal po kayo matulog sa couch. Please, miss, kahit ngayong araw lang. Pagmamakaawa ko. Ma'am, bawal po talaga. Sorry po, umalis na lang po kayo kung ayaw niyo pong ipadampot namin kayo sa guard. Sabi ng babae bago akmang tatayo na para tawagin ang kanilang guard. Wala akong nagawa kundi ang lumabas na. Hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta ngayon. Naglalakad pa rin ako hanggang ngayon at hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Napahinto naman ako sa paglalakad nang biglang tumunog ang phone ko. Kinuha ko naman agad yon at nabigla na lang ako nang mabasa ko kung sino ang caller. Si Elizabeth. Hello, Ellie. Hindi ko na natapos pa ang sanang sasabihin ko dahil pinutol niya agad yun. Amanda, Diyos me, kanina pa kita tinatawagan pero cannot be reached. Nasaan ka ba ha? Alam ko na nangyari sa'yo. Walang pusong training na yun, walang awa. Teka, nasan ka na ba ha? Sermon pa ng best friend ko. Eto, malapit na sa motel. Doon muna ako. Bukas na lang ako maghahanap na marerentahan na ulit. Kakapalan ko na lang ang mukha ko at mag-a-advance ng sweldo. Sabi ko. Hindi ko na sinabi pa ang totoo dahil panigurado ako mag-alala lang ito sa akin. Ngayon pang nasa Davao siya. Dapat nagsasaya siya dahil kasal yun ang kapatid niya. Imbitado na ako kaso hindi naman uubra dahil nga kailangan ko pang magtrabaho. Ikaw naman kasi. Ayaw pang pautangin na lang kita, yan tuloy.
Sabi niya na parang luluha na. Okay lang yun, Elizabeth. Nandito na nga ako oh. Papasok na lang ako sa loob at mag-check-in na. Sabi ko, pero ang totoo niyan, nandito pa rin ako nakatayo sa pinaghintuan ko kanina. Diyos ko, Amanda, doon ka muna sa kondo ko tumira. Ibibigay ko na lang sa'yo yung... Hindi ko na siya pinatapos pa dahil sobrang dami ng ginawa ng best friend ko na to sa akin. Okay na siguro ako na lang muna ang haharap sa problema kong to. Wika ko sa aking sarili. Elizabeth, okay lang nga ako. Don't worry, mag-enjoy ka lang dyan. At pakisabi na rin kay best wishes na lang. Pinasaya ko ang tono ng boses ko para hindi na siya mag-alala pa. Nako Amanda, kung pwede nga lang umuwi ako bukas, uuwi agad ako talaga. Kainis na bagyo kasi yan eh. Cancel na tuloy yung lahat ng flights, pati barko. Halata sa boses niya ang pagkairita at dismayado. Mag-ingat na lang kayo dyan, Elizabeth. Okay lang ako. Okay na okay, don't worry. Hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Paano, good night best friend? Sabi ko na mas lalong pinasaya sa tono. O siya, sige, good night. Ingat ka ha. Sabi nito saka tinapos na ang tawag. Pinago ko na ulit ang phone ko sa bulsa saka naglakad na muli. Napahinto ako sa paglalakad nang mag-cramps ang paa at binti ko. Kaya umupo muna ako sa ibabaw ng bag ko bago hinilot yung binti ko. At kung minamalas ka nga naman, bumuhos na naman ang napakalakas na ulan at fake note na namamanhid pa rin ang binti ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kaya napaiyak na lamang ako sa sandaling yun. Awang-awa ako sa sarili ko. Napatigil ako sa paghagulhol pero alam kong tumutulo pa rin ang mga luha. Kahit nababasa na ako ng ulan. Nang may huminto na kotse sa harapan ko at bumaba ang isang lalaki na may payong. Napatingin ako sa kanya kaso di pa masyadong malinaw dahil malakas pa rin ang buhos ng ulan at lumuluha pa rin ako hanggang ngayon. Amanda? Tanong nung lalaki na makalapit na siya sa akin. Teka, alam niya ang pangalan ko? Kilala niya ako? Takang tanong niya sa sarili. Amanda? Ulit nito at pinayungan na niya ako kaya di na ako nababasa ng ulan at pinunasan ko yung mga mata ko. Sir? Gulat na tanong ko. Sir? Gulat ko na sabi. Si Sir Liam, lumapit na kasi siya sa akin at pinayungan pa ako. Ako nga, bakit ka nagpapaulan? At dala mo pa yata lahat ng gamit mo sa bahay ah. Casual na sabi ni Sir at tinulungan ako makatayo. Kasi Sir, pinalayas na po kasi ako sa tinitirahan ko. At di pa naman talaga ako. Naputol ang pagsasalita ko ng utal nang bigla itong magsalita. Get in. Sabi ni Sir Liam saka lumapit sa kotse nito kaya sumunod ako sa kanya. Po? Takang saad ko. I said sumakay ka na sa kotse. Sabi nito saka binuksan ang pinto sa harapan. Kaya sumakay na ako kahit hindi ko alam kung bakit ako pinasakay ni Sir. May sapin pala na towel tong inuupan ko kaya hindi ko ito mababasa ng basang-basa. Habang nagdadrive si Sir, nakatingin naman ako sa labas. Wala sa amin na nagsasalita simula nang umandar tong kotse. Tanging ang buhos lang ng napakalakas na ulan ang iyong maririnig. Nilagay din pala ni Sir lahat ng dala kong gamit sa compartment. Ay, kailangan kong tanungin si Sir kung saan kami pupunta. Sir? Basag ko sa katahimikan. Nakatingin pa rin siya sa daan. Saan po tayo pupunta? Tanong ko ngayong humarap na ako sa kanya. Sa kondo ko. Kondo niyo, Sir? Napalakas tuloy ang sabi ko dahil sa gulat. Hey! Sigaw niya sa kapre, no? Buti na lang wala kaming kasunod na sasakyan at nakaseatbelt kami. Bakit ka sumigaw? Ano na naman kung sa kondo kita dalhin? Tanong niya na nakaharap na sa akin. Nakahinto pa rin kami. At ako naman hindi makatingin sa kanya ng maayos. Nakayuko lang ako. Hindi ako nakasagot. Kaya nagsalita uli siya. Sandali. Kung iniisip mong may gagawin ako masama sa'yo, nagkakamali ka. And for your information, Miss Velasco, you're not my type. Grabe, ang hangin ha. Mabait nga kaso ubod naman ng yabang. Wika ko sa sarili. Sasagutin ko sana kaso napag-isip-isip ko na tinutulungan na ako, aawayin ko pa. Kaya kahit labag sa loob ko na hindi siya sagutin ng pabalang at sigawan. Huminga muna ako ng malalim at nagpakalma na lang. Hindi po sir, nabigla lang po ako. Sorry po. Sabi ko ng mahinahon na nakatingin sa kanya pero sandali lang at bumalik na ulit ang tingin ko sa labas ng bintana. Habang ito naman ay patuloy pa rin sa pagmamaneho uli.
Ilang sandali pa ang nagdaan, nasa basement na kami ng condo ni Sir Liam. Bumaba na si Sir, kaya bumaba na rin ako. Pagbaba ko, nakita kong binababa na niya ang gamit ko, kaya lumapit ako sa kanya. Dito ka muna magpalipas ng gabi, sumunod ka na lang sa akin. At inabot na niya sa akin yung huling bag na ibinaba mula sa compartment at naglakad na palayo. Babait nga kaso hindi gentleman. Hayaan ko na nga, kaya ko naman tong mga to eh. Nakasakay na kami sa elevator at tahimik lang kami. Walang nagsasalita simula nang maglakad kami punta rito. We're here. Sabi ni Sir saka naglakad na palabas ng elevator. Sumunod naman ako na dala-dala pa rin ang mga bags ko. Tumigil kami sa isang pinto na may room number 2728. Nasa may 21st floor pala kami. Ang taas naman pala nito. Pinindot lang niya yung password saka pumasok. Sumunod naman ako. Binaba ko muna yung 3 bag ko, saka isinara yung pinto. Kinuha ko ulit yung mga bag ko, saka bumaling kay Sir na nagtatanggal ng sapatos niya sa may couch. Lumapit ako ng konti para sana magtanong kung saan ako pwedeng magpalit. Nang magsalita ulit siya, "Change your clothes first. Dun ka magpalit sa katabing pinto ng black door. At dun ka na rin matulog. That's my office room pero wala pang mga gamit dun. Tanging sofa bed lang ang pwede mong gamitin dun. You can go now." Sabi nito na nakatingin sa akin. Nakaupo pa rin siya sa couch. Salamat po, sir. Sige po. Nagbow lang ako, saka sinunod yung sinabi niya kanina. Hay, tinulungan na naman ako ni Sir Liam. Nakakatuwa. And at the same time, na nakakainis rin siya kasi mahangin pero may pagmamayabang naman. Makapagpalit na lang muna, sabi niya sa sarili. Makalipas ng ilang minuto ay nakabagbihis na ako ng damit at nakaupo ako ngayon sa sofa bed sa loob ng office room ni Sir. Tama nga si Sir na pang office na itong kwarto na to kasi ganito ang itsura ng office niya. Maliit nga lang to ng konti pero mas malaki pa rin to sa kwarto ko dun sa inuupahan ko dati. May lampshade din sa gilid at yun naman ang nagiging ilaw ko. Naayos ko na rin ang mga nabasa kong gamit at nilagay ko na rin sila sa supot na dala ko sa aking bag. Ayoko namang isampay to dun sa banyo no, nakakahiya. At may isa akong problema. Yun yung hindi ako makatulog dahil sa kakaisip kung saan ako titira bukas. Diba, sabi ni Sir, dito lang muna ako magpalipas ng gabi. Hindi naman niya sinabi na dumito muna ako ng ilang araw. At meron pa pala. Hindi rin ako makatulog dahil iniisip ko rin kung lalabas ba ako o hindi. Nahiya kasi ako, baka mapagalitan naman ako pag lumabas ako. Kaso nga, hindi kasi ako makatulog hanggang hindi ako nagpapasalamat ang marami. At para na rin itanong kung ano ang pwede kong gawin para masuklian ang mga nagawa niya sa akin. He saved me twice. Una, dun sa pangit na lalaki. At ngayon naman, dun sa malakas na buhos ng ulan. At dahil wala rin akong matulugan ngayong gabi. Sisilip muna ako sa labas at kapag nakita ko na si Sir, lalabas na talaga ako at gagawin ko ang mga dapat kong gawin. Binuksan ko ng slight yung pinto at sumilip. Nakita ko si Sir na nakaupo sa sofa. Pero hindi niya ako makikita dahil nakatalikod siya sa direksyon ko. Lumabas na ako ng kwarto ng dahan-dahan at isinara yung pinto ng dahan-dahan. Pero pagkasara nito, may kung anong ingay pala itong nilalabas. Kaya pagtingin ko kay Sir, nakaharap na sa akin ang pwesto niya. Emotionless. Hindi ko mabasa kung anong ekspresyon ng mukha niya. Kaya hindi ko alam kung gulat ba siya o galit. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Sir pero this time, hindi na siya sa akin nakatingin kundi doon na sa ginagawa niya. Wala na akong nagawa kundi lumapit na sa pwesto niya. Tumingin na siya sa akin. Sir, gusto ko lang po kayong pasalamatan. Maraming salamat po talaga sir sa pagtulong sa akin. Nakangiti kong saad. Tumagal ng ilang segundo na nakatingin lang kami sa isa't isa at siya rin ang unang umiwas. Ang weird talaga ni Sir. Just go to sleep. Sabi niya at nakatuon na ulit sa kanya ang papeles na nire-review. Kaya tumalikod na ako at aktong aalis na pero may bigla akong naalala. Humarap ulit ako. Sir, last na lang po to talaga. Nakatingin pa rin siya sa mga papeles pero alam kong nakikinig lang siya. Kaya nagsalita uli ako. Ano po ang pwede kong gawin para masuklian ang lahat ng ginawa niyong mabuti sa akin, sir? Kahit ano po gagawin ko. Nakatingin kong sabi sa kanya. Humarap siya sa akin, diretsyong nakatingin sa akin at nagsalita.
Kahit ano? Tanong niya na para bang natutuwa kasi yung tono niya. Kahit ano po, sir. Diretso kong saad at nakatingin lang din ng diretso sa kanya. Good. Isa lang naman ang ipapagawa ko sa iyo eh. Nakangiti niyang saad at nakatingin pa rin sa akin. Teka, ngumiti siya? Ngunit siya. Oh my God, ang ganda ng ngiti niya. Wow, as in wow. Nakakatulala. Hey, bumalik ako sa realidad nang winagayway niya yung kamay sa harap ng mukha ko. Sorry sir. Sige sir. Sabihin niyo sa akin sir, kahit ano po gagawin ko. Isa lang naman po pala eh. Sabi ko na nakatingin pa rin ako sa kanya. Madali nga lang. Ngumiti ito. Just be my wife. He said na nakatingin sa akin. Just be my wife, Amanda. Just be my wife? What? Is he proposing our marriage? Hindi makapaniwala na tanong ni Amanda sa sarili. Tanggapin kaya ni Amanda ang alok na kasal ni Sir Liam? At ano ang maaaring kahinatnan nito?